pag-uusapan natin ang pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas, ay hindi natin maitatanggi na nangunguna ang probinsya ng Cebu. So, bukod kasi sa naging sentro ito ng kalakalan, komersyo, edukasyon at industriya sa gitna at timog bahagi ng Pilipinas, ay marami din tayong makikita dito mga nagagandahang hotels, casinos at mga beaches. At kung pag-uusapan naman natin ang buong kasaysayan ng Pilipinas, ay hindi mawawala sa listahan natin ang lalawigan ng Cebu. Dahil nga, dito lang naman natin matatagpuan yung pinakamatandang kalye sa buong Pilipinas. Aside niyan, ay ito lang yung lalawigan din ng Cebu ang siyang unang itinanghal o itinakda na unang lalawigan sa buong Pilipinas bago naging kabisera ang Maynila. Kaya naman, isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. So ngayong araw ay pag-uusapan natin or pupuntahan natin yung tatlong makasaysayang lugar dito sa ating listahan ay itong Mactan Shrine. So, kitang-kita nyo po dito sa ating ginatatayuan. So, dito po nangyari sa taong 1521, nangyari yung labanan dito sa pagitan ng grupo ng mga Spaniards laban sa grupo na pamumuno ni Lapu-Lapu. So, kung makapapansin po natin dito sa ating likuran, kitang-kita po natin dyan yung malaking estatwa ni Lapu-Lapu. Ito po yung naging marka o yung nagpapatunay kung gaano katapang tayong mga Pilipino laban sa mga mananakop. So, ano nga ba yung naging history kung bakit nangyari yung labanan? So base sa ating napag-alaman, dahil nga nung dumating sa taong 1521 si Magellan, ay nagkaroon siya o talang itinanghal niya si Haring Humabon bilang mamumuno sa buong probinsya ng Cebu. At yun ay hindi nagustuhan ni Lapu-Lapu. At nung nalaman ito ni Magellan, ay doon na nangyari pag-aaway ng dalawang panig. Kaya noong April 27, 1521 ay talagang nangyari na yung labanan dito sa Mactan. At sa ang palad ay nasawi si Magellan dito mismo sa Mactan Shrine. Bukod sa mga historical na pangyayari na makikita natin dito, ay mapapansin din natin dito itong ganitong mga istruktura na itinayo pa noong 1800s. So, bukod niyan ay makikita din natin dito yung malaking espada. Kung hindi tayo nagkakamali, siguro ay ito yung naging disenyo. Yung ginamit ni Lapu-Lapu sa pagpatay kay Magellan. So, marami din tayong makikita dito mga marka, yung naging tanda na dito nga naganap yung labanan. So, kung mapapansin po natin dito sa lugar, kita-kita po natin itong napakatayog na watawat. So, alinsunod nga pala sa Batas Republika 8491, the Flag and Heraldic Code of the Philippines, ay dapat nanatiling mataas itong watawat ng Pilipinas sa buong taon at dapat ito ay may ilaw tuwing gabi. So, ito yung rason kung bakit mayroong watawat na makikita natin. Kaya yun. Sa bahagi ito ng Mactan Shrine ay magka-travel naman tayo ng ilang minuto doon sa downtown Cebu para naman sa susunod na lugar na ating tatalakayin. Kaya tara! Matapos yung ilang minuto na travel mula doon sa Mactan Island, particular na sa Lapu-Lapu Shrine, ay narating na rin natin sa wakas itong pangalawang makasaysayang lugar na dapat mong bisitahin dito sa Cebu, ang Magellan. Pero bago yun, ay alam mo ba na dapat mo panoorin, i-share yung video na ito dahil ito yung rason kung bakit ka nagiging isang Kristiyano. So bago nangyari yung labanan noong April 27, 1521 doon sa Mactan Island, ay unang narating ng ekspedisyon ni Magellan ang bahagi ito ng Cebu. Kung saan ay malungkot silang tinanggap ng Haring Humabon. At sa buwan ding iyon ay bininyagan sila kasama niyang kanyang mga asawa at yung iba pang mga mamamayan para magiging isang Kristiyano.
Roon ng tanda ng kanilang pagiging Kristiyano ay itinayo ni Magellan ang isang malaking cross dito na ngayon ay kilala na bilang isang Magellan's Cross. So, dito sa lugar ay pansin din natin na talagang maraming dumadayo dito mga turista. So, since nandito na tayo sa mismong Magellan's Cross at katabi lang nito yung Basilica del Santo Niño de Cebu, so susubukan na rin nating pasukin yung lugar kung ano yung mga kaganapan sa unang Sunday ng taon. Kaya tara. Narating na rin natin itong huling makasaysayang lugar na dapat mong bisitahin dito sa Cebu, ang El Puerto de San Pedro. May tinayo pa ng mga Spanish noong taong 1565. Yes, nandito na tayo sa loob. So makikita po natin dito si Ma'am Rochelle Ann. Rochelle Ann. So tatanungin po natin si Ma'am Rochelle. So si Ma'am po ay isa po siya ditong volunteer tour guide. So Ma'am, ano po ba yung dapat i-expect ng mga tao kung papasok sila dito sa lugar? Bali dito po sa Fort talaga is, yung Fort San Pedro po talaga is very iconic and historical museum po siya. And then it is one also, or it serves as also the first Spanish settlement here in the Philippines, and as well as Fort San Pedro is known as the fortress of the Spanish colonial government. So starting way back from 1565 until 1898. So it's been 330 years since the Spanish came here in Fort San Pedro. And as well as Fort San Pedro, it is also one of the smallest tried bastion here. So the three bastions that we can see here in the fort are first is on that side is the Bastion La Concepcion, where it's the only bastions that facing na nakaharap ng po sa city or sa land. And yung dalawang bastion po is napapalibutan na po siya noon ng yung dagat. So ngayon bali naging reclaimed area na po siya. So bali ang ginawa nila after the three wars that happened in here po is tinambakan nila ng mga sand, kaya po kung makikita nyo lupa na po lahat ang kapalibot dito. So at saka yung Fort San Pedro as well, ito yung symbol of the Spanish that we here again. And as well as yung original po talaga na structure ng Fort San Pedro is kapag may mga tourist or mga turista po talaga na dumating dito is ma-amaze po sila kasi kung makikita nila sa labas is yung ano na po siya, yung bagong struktura na po. So, bali, yung pinapakita po ba dito ay yun na yung original? Yung original po talaga is yung wood. Yung wood. Wooden structure po siya. Wood. And eventually po, starting from 1738 po onwards, is na-reconstruct na po siya or na-rebuilt na po siya into this new one. So, nagiging coral stones and mortal na po siya. Bali, yung mga Pinoy na yung gumagawa nito? Yes po, yung mga tao talaga.
Grabe po, And no? also, this fort also was being built. It's because of the second Spanish conquistador. After 44 years, Magellan died. So, may pangalawang Spanish po talaga na dumating dito. So, tapos, he is also considered as the commander of the fort. So, that's why it was being built. And until today, it was being preserved and became as a historical museum. Grabe po, no? So, hindi ko na kailangan pa ng iba pang explanation kung paano na po itong lugar. So, talagang in-explain naman po siguro ni ma'am, di ba? So, grabe, naninindig po yung balahibo ko. Kahit hindi po natin napuntahan yung dating panahon, pero grabe po yung pagkasabi ni ma'am. So, well explained po. So, thank you po, ma'am.